Tulong sa mga apektadong individual ng low pressure area at habagat, maging sa mga biktima ng aktibidad ng Mount Canlaon, ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Director Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, sa inyo pong monitoring, ilang pamilya na po ang apektado at kinailangang ilikas mula dito sa naranasang habagat at low pressure area sa Central Luzon? Ano po yung mga lalawigan na matindi pong nasalanta? Well, Director Cheryl, batay po doon sa monitoring ng Department of Social Welfare and Development, dalawang area po yung pinaka naapektuhan ng habagat at ng low pressure area. Yan po ay sa Region 3, sa Bulacan in particular, and then Region 9 sa Zamboanga City po naman yan. Sa Central Luzon, humigit kumulang na 49 na katao na kabilang na dyan 10 pamilya mula sa Bulacan, yung pong inilika sa mga evacuation center. Samantala naman po, more than 8,600 na mga individuals or an equivalent of more than 2,500 na mga pamilya po yan sa 18 barangay sa Bulacan yung apektado naman ng habagat at low pressure area. And then dito naman sa Region 9, humigit naman kumulang 2,500 na mga tao or around 641 families po iyan mula sa Zamboanga City ang inilikas naman sa iba't ibang mga evacuation center. And 4,340 na mga individuals or more than 1,200 families in 14 barangays sa Zamboanga City yung naapektuhan ng habagat at low pressure area. Asik, meron din po mga naiulat na may mga nasirang kabahayan. Kamusta na po ang mga pamilya at individual na naninirahan po dito? Ilang evacuation centers din po ba sa kabuuan ang tinutuluyan ng mga apektadong pamilya? Director Cheryl, sa matotal 65 na kabahayan yung partially damaged na naipaulat po sa aming pong tanggapan. Isa po ay sa Bulacan and then 64 naman po sa Zamboanga City. Sa kabuuan, 6 evacuation centers yung kasalukuyan ay tinutuluyan nitong mga apektadong pamilya. Asik, ngayon po, anong uri na po ng tulong ang natanggap ng mga apektadong pamilya dahil po sa sama ng panahon o habagat? Batay po sa aming pinakahuling tala, yung mga pamilyang apektado ng habagat ay nabigyan na po ng mga family food packs and other non-food items. Ang halaga po ng naipaabot na natin na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 549,000 pesos. At ang iyang bilang na yan ay inaasahan natin na lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga local government units nang sa ganun matugunan po natin yung kanilang mga request for augmentation assistance. Again, inuulit natin, Director Cheryl, ito ay paunang assistance pa lamang po na naipaabot ng DSWD and tayo po ay patuloy na magpapahatid ng karagdagan. Asik, sa dami po ng flooding incidents, paano po isinasagawa yung pamamahagi po ng tulong? Meron po bang sistema na nakalatag sa ngayon para po matiyak na patas at mabilis ito? Director Cheryl, ang naging kautusan ng ating Pangulong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na yung mga disaster-affected families and individuals ay agaran nating mabigyan ng tulong and sufficient yung pong assistance na ating pong maipoprovide. Ito ay upang mabigyan ng kaginhawaan at kapanatagan ng kalooban itong mga kababayan natin na madalas madalaw ng iba't ibang mga disasters. Kung kaya nga po, ang DSWD, ang ginawa natin, inulunsad po natin yung buong bansa handa program na kung saan mas pinalakas po natin yung ating sistema sa pag-produce at pag-preposition ng ating mga family food packs and disaster relief items. Nang sa gayon po, kapag may mga disasters, may mga sama ng loob, agaran po tayong makakapag-provide ng tulong sa mga local government units at matugunan yung pangangailangan ng kanila pong mga constituents ng ating mga kapwa Pilipino. Sa pamamagitan po ng buong bansa
sa handa project na ito, meron na-strengthen natin yung parallel supply chains natin. First is government sector driven and the other one is private sector driven. Dito po kasi sa government supply chain natin, mas dumami yung ating po mga warehouses. Nakakapag-preposition tayo sa mga warehouses po na ito and madali pong ma-access ng ating pong mga local government units. So isa ito doon sa sistema na inadapt natin. Kung kaya nga po, dito sa mga lugar na naapektuhan in Region 9 and in Region 3, meron na po tayo mga nakapreposition ng mga family food packs and non-food items. Hindi na kinakailangan magantay pa ng ilang araw at i-transport ang mga ito doon sa apektadong lugar sapagkat these food packs have already been prepositioned in those areas. Asik, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa mga lokal na opisyal sa mga nasalantang lugar? Ano-ano po ang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta batay po sa inyong assessment? Well, ang ating pong mga field offices ay nakikipag-coordinate sa ating pong mga local government officials. Kapag may mga gantong sama ng panahon o mga ibang mga disasters or emergencies, agad po tayo na kumukontak sa ating pong mga partner LGUs at inaalam natin kung ano po yung kanilang mga pangangailangan. Sapagkat ang DSWD ay may mandato na mag-provide ng augmentation support sa mga partners natin dahil nangunguna po tayo sa response, tayo po ang vice chair ng response cluster ng NDRIMC. Kaya kapag may mga ganito po nga pong sitwasyon, tayo nakikipag-ugnayan na po sa mga LGU partners natin so that kapag may ganitong mga pangangailangan for food packs and non-food items ay agad po natin na mai-release po ito. Again, nasa ground na po kasi yung ating mga preposition goods, yung ating mga stockpiles. In fact, nagagamit natin yung mga warehouses ng mga ibang mga local government units by virtue of a relief prepositioning agreement. So, madalas po nasa lugar na nila. It's just a matter of na lang po, DSWD releasing these relief items to them. So, napakaganda po ng ating pong koordinasyon with our partner LGUs. Asik, nabanggit nyo nga po kanina na meron na pong mga naka-preposition na food packs po and non-food items. Sa ngayon po, sapat pa naman po itong mga ito? That's correct, Director Cheryl. Sa kasalukuyan, yung ating standby funds and stockpiles ay nagkakahalaga ng mahigit 3.2 billion pesos. Yung family food packs natin nasa mahigit 2.9, actually close to 3 million family food packs po iyan. And patuloy pa rin po tayo na nagproproduce dyan sa ating National Resource Operations Center and sa Visayas Disaster Response Center sapagkat ang ating pong target talaga is to maintain 3 million family food packs as national stockpile. Again, these are prepositioned across the country. These are strategically prepositioned para madali pong ma-access ng ating pong mga kababayan kapag may mga disasters or emergencies. Asik, doon naman po sa lahar flow na dulot ng pag-ulan sa paligid ng Mount Canlaon, ano pong tulong ang ibinahagi ngayon ng DSWD sa mga apektadong pamilya? Well, bago pa man po nagkaroon ng lahar flow, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na papahatid ng tulong dyan po sa Negros Occidental at sa Negros Oriental, lalong-lalo na dito sa areas na nakapaligid nga sa Mount Canlaon. In fact, ang total cost of humanitarian assistance na i-provide na po ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit, let me just check our figures, nagkakahalaga na po ng mahigit 185 million pesos. At yan nga po ay binubuo ng food packs and non-food items, and kasama na rin po yung emergency cash transfer na ating pong naipahatid dyan sa Negros Occidental at Negros Oriental. And dahil nga po sa pangyayaring ito, of course, ang DSWD ay patuloy na magpapahatid ng mga karagdagang pangangailangan sa pagkain at mainom na tubig dyan po sa mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation centers pa. Asik, meron na po ba kayong datos kung ilan sa kabuuan ang bilang ng mga pamilya na naapektuhan ng lahar flow sa Canlaon?
Well, ang bilang ng pamilya na naapektuhan po dyan sa Canlaon ay nasa mahigit 23,000 na mga pamilya or more than 92,000 individuals. 30 barangays po iyan in Region 6 and 7 na naapektuhan nito nga pong, buo na, no, Director Cheryl, mula nga nung pumutok itong si Mount Canlaon hanggang ito nga nagkaroon ng lahar flow. Gaya nga ng nabanggit ko, lalong-lalo na doon tayo nagpapahatid ng tulong, lalong-lalo na doon sa mga nasa evacuation centers pa din. Nasa mahigit 2,400 na mga pamilya or more than 7,800 individuals yan na pansamantala ay naninirahan sa mga evacuation centers in Negros Occidental and in Negros Oriental. Ano naman po ang mga susunod na plano ng DSWD para sa mga biktima ng habagat at lahar sa Mount Canlaon, lalo na po sa aspeto ng rehabilitasyon? At ano po yung mga nakahandang programa para sa long-term support sa mga apektadong pamilya? Well, Director Cheryl, just recently tayo nag-provide din ng emergency cash transfer dyan nga po sa Negros Oriental at sa Negros Occidental. Nagpahatid po tayo nitong tulong pinansyal para masuportahan yung ibang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon. At batid naman po natin na aside from the family food packs and non-food items na ating pong ibinabahagi, ay may mga iba pa po silang mga pangangailangan, halimbawa yung sa gamot, iba pang pagkain at pangangailangan ng mga bata o ng mga anak ng ating mga internally displaced persons. Kung kaya nga po nag-provide tayo ng gantong assistance para masuportahan din yung recovery and yung pag-restore doon sa normal psychosocial being ng ating mga naapektuhan na mga pamilya. Kasama na din po dyan yung assistance para nga po maitayo nila muli yung kanilang mga livelihood activities. In terms of other interventions for their recovery, kasama po natin ang Task Force Canlaon sa pagbubuo ng mga programa. Kasama na dyan yung permanenteng relocation site, no, para sa mga naapektuhan nating mga kababayan na nasa mga evacuation centers pa rin. So, yan po yung mga pinag-uusapan, ilan lamang po sa mga pinag-uusapan sa task force para nga mas masuportahan po natin itong mga kababayan natin na naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon. Asik, mensahe nyo na lang po sa mga apektadong pamilya. Director Cheryl, of course, nais nating ipaabot sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagputok ni Mount Canlaon na sa ilalim po ng pamumuno ni President Marcos Jr. na nagbigay nga po ng kautusan sa DSWD na bigyan ng kapanatagan ng kalooban yung ating mga kababayan na naapektuhan nitong pagputok ng Bulkang Canlaon at yung mga iba po pong mga pamilya na naapektuhan ng iba't ibang pong mga disasters. Again, kapanatagan ng loob para matiyak na meron pong sapat na mga pagkain, mainom na tubig at iba pong pangangailangan para masuportahan yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Fully committed po ang DSWD sa pagtugon ng direktiba na iyan. In fact, sabi nga po natin, nakahanda ang ating pong departamento in terms of our disaster response efforts. Ang ating pong agency patuloy na nagpo-produce ng mga food packs and non-food items, and pre-proposition po natin yan para kapag mayroon po tayong mga pangangailangan ay agaran po natin itong matugunan. Makakaasa po kayo na ang DSWD ay handa na magbigay ng tulong kung kinakailangan at suportahan din po ang bawat pamilyang naapektuhan ng iba't ibang mga kalamitan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao ang tagapagsalita ng DSWD.